saints. Sapagkat kung paano ka magtumingin, paano ka mag-isip, sabi sa proverb, as a man thinketh, so is he. So kung paano ka mag-process ng mga bagay, yun ka magiging. Kung paano ka tumitingin ng isang bagay, yun ka nagiging sa buhay mo. Okay? At ako po, nung araw, palagay ko, you will join me and support me na hindi ka maniniwala bobo ako. Sapagkat yung pong mga career na nadaanan ko ay hindi ko nakuha ng kahit na sinong tao basta-basta. Amen. Kasi yung pong career ko mabigat. Pastor. Actually, isang career ko lang ang makuha mong made ka na dito sa mundong ito. Isang career ko lang. Eh, ang mga careers na nakuha ko po, ewan ko, nung magbuhos si Lord ng blessing sa mundo, parang yung mga magagandang careers na nakuha ko eh. I became an actor. I became a PBA player of Ginebra San Miguel. And I became a politician. Ako po ay hindi lang sa barangay naglaro. I signed in the PBA. Hindi po ako extra lang sa pelikula. Nagbida ako at nag-major kontrabida ako. Hindi po ako nagkagawad o nagbarangay captain lang. Hindi ko sinasabi lang. But ang point ko is, nag-counselor po ako, nag-top-notcher counselor ako ng Quezon City and naging congressman po ako. So yung mga careers na dinaanan ko are talagang hindi po siya biro. At maraming mga kabataan nowadays, alam ko gusto mag-artista. Bakit? Kasi pag naging artista ka, una-una sikat ka na, may pera ka pa. Di po ba? Bakit naman naman ang mga buhay ng mga artista ngayon? At saka po napakasarap ng artista. Biro mo, pagiging artista, may kissing ka na, nagre-rape ka na, binabayaran ka pa. Diba? Sarap ng artista. Sikat ka pa. Doon ka lang makaka-rape with consent. Oo nga. Sa basketball, pagiging PBA player, nagpa-basketball ka na, pinapawisa ka na, nag-exercise ka na, million pa binabayad sa'yo. Totoo yan. Totoo. Tapos sa Congress, mga sa politician, ang sarap. Oo. Pero mo ang title mo, honorable, tapos corrupt ka. Maganda. Pero mo yun, lahat yung careers kong yun, puro sikat ka, may pera ka, may power ka. Kaya lang alam niyo po, kapag ang mind mo distorted, huwag mo asahan na magpo-process ka ng tama. Kasi ang pangarap ko ng araw, is ang mga anak ko, sundan yung yapak ko. I want them also to be, someday si Katrina to be a counselor, and one day to be a congresswoman, and the rest will be history. Kasi yun ang thinking ko eh. Kasi ang thinking ko ng araw, ang pinakamataas na antas na pwede marating ng tao is to be a politician. Yun ang tingin ko. Why? Naging artista ako dahil sa dalawang tao. Because of two persons. The producer and the director. Artista ako, sumikat ako. Basta sinabi ng director, artista ka. Pag sinabi ng producer, artista ka. So naging artista ako ng dalawang tao. Naging PBA ako player ako because of two persons also. The owner of the team and the coach. Sumikat ako. Naging milyonaryo. Kaya lang sabi ko sa sarili ko at that time, ano ba ang pinakamataas na pwedeng malating isang tao? At kung pumasok sa isip ko ang politician. Bakit? Because in politics, hindi lang dalawang tao pipili sa'yo. You need the majority votes of the population of your district or your area. You need at least 50% plus one to win in an election kung one-on-one kayong dalawa. Kaya sabi ko, kaya ako tumakbo ng politics. Why? Sapagkat yun ang paniniwala ko na yun na ang pinakamataas na pwede kong marating sa buhay ko. That's why I run as counselor of Quezon City. And sa 24 counselors ng Quezon
280,000 voters. Tumakbo ako ng congressman and I garnered almost 180,000 votes. Samantalang naglamang kami, nasa 24 kami. So sabi ko, ang pinakamataas na antas na pwede kong marating is pinagkatiwalaan ako ng hindi ng dalawang tao, but hundreds of thousands of people who trusted me to get a seat in the House of the Representatives of the Philippines. Kaya lang, after that, naiba na po ang buhay ko. Kaya kung titignan mo ang buhay ko sa larangan ng basketball, napakaganda. First quarter, artista ako. Second quarter, PBA player ako. Third quarter, I was a politician. Tapos ang fourth quarter ko, nakakulong ako sa Pasig City Jail. What a life. Ang ganda ng trade, ang ganda ng tatlong quarters ko. Tapos kung kailan nag-last quarter, tsaka ako natalo. Why? Because of the way you think. Akala ko nung araw matalino ko. Bakit? Kasi lahat ng careers ko puro pinakata. Kaya lang one day, nakulong ako sa Pasig City Jail. And ang sabi ko sa sarili ko, tatapusan na ng buhay. It was the end of Dennis Rodan. I was condemned by the world. Hindi pa nagsisimula ang kaso ko, sintensyado na ako. At nung ako po'y nasa kulungan, sabi ko, it's finished. And then God said, that is what you think. Para sa iyo, tapos na. Pero para sa akin, sabi ni Lord, magsisimula pa lang ako sa buhay. Because God is a God of beginning. At ako po ay na-born again sa loob ng jail. Sabi ko na nga ba eh. Oo. I have to change my mind. May jail. So ang ginawa ko, gumawa ako ng placard, pinalagay ko sa Pasig City Jail, ginawa ko siyang Pasig City Jail Bible School. Para mawala sa isip ko yung Pasig City Jail. Para mawala sa isip ko yung Pasig City Jail, ginawa kong Pasig City Bible School. I have to change my mind. At doon po ako nag-aral ng Bible. Nag-aral ako ng Bible hanggang sa God worked in my life. Nung tinanong ko yung abogado ko, si Atty. Fortune, sabi sa kanya, mga ilang buwan bago ako makalabas ng jail, sabi niya sa akin 5 years. And I was still frustrated. At sabi ko kay Lord, Lord, mag-serve ako sa iyo. Sabi ko kay Lord, makipag-bargain ako kay Lord. Sabi ko, Lord, mag-serve ako sa iyo, ilabas mo ako dito sa kulungan. Sabi sa akin ni Lord, hindi ka pwede mag-serve sa akin. Sabi ko, Lord, bakit? Wala ka naman alam na salita. Sabi niya sa akin, may alam ka ba salita? Sabi ko, anong salita? Alam mo ba yung John 3:16? Sabi ko, Lord, hindi ko alam yan, pero may M16 na. Marami akong M16, pero John 3:16, hindi ko alam yan. Ano ba yan? So sabi niya, paano ka makikinig sa akin? Wala kang alam na salita. Eh sabi ko, madali lang yun. Ilabas mo ko rito, tapos mag-aaral ako ng Bible. Sabi ni Lord, teka muna, ibahin natin. Bakit hindi ka muna mag-aaral ng Bible, tsaka kinilalabas? Oo nga. At hindi, bargain tayo. Mag-serve ako sa'yo, ilabas mo ako, mag-aaral ako ng Bible. Hindi, sabi ni Lord, bargain tayo, mag-aaral ka ng Bible, tapos ilalabas kita. At tinignan ko yung Bible. Nung tinignan ko yung Bible, na-frustrate ako kasi ganyan kakapal yung Bible. Tapos yung mga papel niya, napakanipis. Napakanipis na ang bira. Hindi mo matatapos basahin. Kaya lang sabi sa akin ni Lord, kapag natapos mo na yan, ilalabas kita ng jail.
Tapos sabi sa akin na Tony Fortune, nakakulong daw ako ng 5 taon. Kaya nung tinitignan ko yung Bible, sabi ko, tapos si Tony Fortune. Kasi para matapos yung Bible, it will really take me 5 years to study the Bible. Tama nga. So nagbasa na ako ng Bible. Kasi 5 years eh. Basa ako ng Bible. Kaya lang habang nagbabasa ako ng Bible, talagang kahit kung saan tingnan yung Bible, hindi ko siya talaga kahit anutin. Sabi ko, Lord, paano gagawin ko ito? Paano ko hindi ko maintindihan ng Bible. Pero sige, nagbabasa ako, kunyari na intindihan ko. Pagdating ko sa story ni Noah, sabi ni Lord kay Noah, Noah built an ark, rain is coming. At pagkatapos di ko alam bakit paulit-ulit sa akin yun, sabi ni Lord, Noah built an ark, rain is coming. Tapos inantok na ako hanggang sa nakatulog ako. Tapos sa madaling araw, nagising ako. Tapos dinala po ako ng Holy Spirit sa labas. Yung po mga sinasabi ko sa inyo, may minsan mahirap magkawalaan. Pero hindi ko kayo pinupula. Nilabas ako ng Holy Spirit, nakakita ko mula NX hanggang Ilocos Norte ang haba po ng pila ng tao. Sabi ko sa Holy Spirit, ano po yung pila niya? Sabi niya, yan ang mga taong pupunta ng impyerno. Ha? Sabi ko, mahaba. Sabi niya, mahaba talaga yan. Sabi ko, bakit sila pupunta ng impyerno? Kasi kasalanan mo yan. Ha? Kasalanan? Wala na pakialam ko dyan sa mga ito. Yun ang problema ng tao. Wala na silang pakialam sa kapwa nila. Kaya sila pupunta ng impyerno. Kung sana nakikialam ka lang, baka sana nabawasan ng kalahati yan, yung mga papasok ng impyerno. Doon po na bago ang aking pananaw na makialam dito sa bansang ginagawa